Mga kapamilya, niya na ang mga balita sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Usa ka fish vendor ang patay human gipusil sa wala mailhing responsable kagabi. Ug para sa dugang detalye atong makauban live si Danjo Revilla. Danjo? Hernal, tulok ka mga samad pinusilan sa ulo ang naangkon sa biktima. Hilak sa kabanay sa fish vendor nga si John Sal, diyang patay na nila kining naabtan sa gawa sa ilang giarkilahang balay. Human gipusil sa wala mailing responsable sa JLA 2 Subdivision, Barangay Angyongto, Davao City kagabi. Duha man to kabuto, straight na after 5 seconds. May segunda isa. Bagong abot lang sa ilang balay na tungtungura ang biktima, diyang gipusil sa wala mailing armado. Na-recover sa crime scene ang tulog ka empty shell sa .45 kalibre nga pistola. Matod sa higala sa biktima nga si Albert Cañete, wala siya nahibalo ang kaaway sa iyang amigo ug buutan kini. Kabutan man siya. Sa panahon mo anong gipusil ba siya? Kabalo po. Gibutyag sa maguwang sa biktima nga bago lang nagabulag sa iyang asawa ang iyang igsoon o giangkong nagagamit kini og droga. Banang bataa po sa una, adik kinabataan na. Yung siya ba niya. Mo to na preso. Na preso na siya sa una niya. Kung gagawa siya, wala man to siya kagay. Sabit ang po sa barkada ato. Titinan natin kung totoong na-involve ito or was arrested by other units sa drug-related yung arrest. And then titinan din natin kung how true na naging asset siya sa isang unit. Baka may nagalit sa kanya. Well, ang maong pagpamusil patay kagabi mo ay pinakaunang kaso sa shooting incident nga natala din sa Police Station. Hernal. Daghang salamat, Danjo Revilla. Gisugda na sa Commission on Elections ang ilang biometrics validation ay ang ilang voters registration karong Hulyo 22. Wala pa nakuha ni Violeta Evaristo ang iyang voters ID bisan tuig 2003 pa siya nagparehistro. Nasayran sa COMELEC nga wala pa kini biometrics. Sanglit Lunes nagsugod ang validation. Nagpa-picture dayon siya. Giparehistro ang thumbprint hasta ang iyang pirma. Kailangan man dyan mag-validate ta. Kaya usually ginagamit man dyan, ginapangita man ng atong COMELEC identification. Sabi na ka mga transaction government to government transactions. Sumala sa COMELEC, kinahanglanon ng biometrics una makakuha og voters ID. Importante sabang biometrics aron malikayan nga magamit ang pangalan sa eleksyon. Pinaagi sa litrato, mailhan dayon sa Board of Election Inspector ang botante. Giauhag sab sa COMELEC ang mga botante nga magpa-validate na sa ilang registration. Labi na nga ubay-ubay pa sabang wala pa nakapa-biometrics. Dinhi sa 1st District sa Davao City, 38% pa sa mga botante ang wala makuha og biometrics. Yun ang concentration namin, validation. Lahat ng kumukuha ng certification dito, outright, pag nakita namin, di ba, kukuha ng certification, nakikita namin kung may picture sila. Pag wala, dito agad din namin. Hangtod Hulyo 21 ang biometrics validation, samtang ang voters registration magsugod Hulyo 22 hangtod 31. Tinguha sa COMELEC nga daghan ang makaboto sa barangay ug SK elections. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Gidagsang sa mga nangitag trabaho ang City Hall sa Tagum City karong bag-o na sabang ilang mayor. Ani ang report ni Claire Cornelio. Gidagsa sa mga nangita og trabaho ang Tagum City Hall kagahapon. Nagdasok sa pagpila tubangan sa opisina ni Tagum City Mayor Alan Rellion ang mga aplikante. Usa na niini si Rolando Baluyo, kinsa nang apply isip sakop sa Civil Security Unit sa City Hall. Tulo ka tuig na siyang walay trabaho. Okay, ang applyan na to, sir. Apply kong tasisyo, ma'am. May trabaho, kaya may trabaho. Wala pa man ako maka-istorya sa mayor. Gusto na ako istorya sa mayor kay mabalaan yun madawat og dili ba. Ang kanhi campaigner ni Rellion nga si Celia Reposposa nang-apply sab. Naglaom siya nga makatrabaho sa City Hall bisan unsang posisyon. Ning kamot ko gani dire kay basig unsa lang gud nga trabaho ta kay mga volunteers mi niya.
sa campaigner. Dungan niya nag-mass oath-taking ang 1,600 ka mga empleyado sa City Hall. Pero sumala ni Mayor Relion, dagan pang bakante nga trabaho. Apan kulang lang sa budget, pusa, ginahan ay panila kini karon. Naimuhilak sa kuha nga wala gitrabaho, wala na pagkaon, wala na kaeskwela ang anak. So mag-uol po ko ni ana. So nananay daan nga assignment nga trabahoon ang atong Public Employment Services Office. Naglaom si Mayor Relion nga bisan pa man na asay kabaguan nga sistema nga ipatuman sa iyang administrasyon nang hinaot siya nga suportahan kini sa iyang mga empleyado. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Gawa sa Intertropical Convergence Zone nga nakaapekto sa nasod karon usa ka low pressure area na sabang ginabantayan sa pag-asa. Ilabi na nga duol ra kaayo ang gilayo niini sa Northern Mindanao. Ang low pressure area makita 210 kilometers sa Puerto Princesa City nga posibleng makahatag og pag-ulan sa Mindanao labi na sa northern area. Gipahimangnuan sa pag-asa ang publiko nga magbinantayon. Pula, 210 kilometers siya sa Puerto Princesa. Medyo dul-dul na siya, dili siya dapit. So, dul-dul po siya sa northern Mindanao na to. Naanay slaughterhouse nga para lang sa mga buhaya ang Santo Tomas, Davao del Norte. Pinakauna kini sa Mindanao nga ang mga panit ipang-export sa Singapore aron himuong dag ug bakos. Ani ang report ni Claire Cornelio. Giabrihan na ang pinakaunang crocodile slaughterhouse sa tibuok Mindanao nga nahimutang dinhi sa barangay New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang crocodile slaughterhouse gipanag-iyahan sa JK Mercado and Sons Agricultural Enterprises Incorporated. Wala kini kalahian sa ubang slaughterhouse kay ginasunod gihapon ang standard procedure sa pag-ihaw ug pirming limpyo sab ang palibot. We are legally recognized by the government because we bought our crocodile from the government. We are not buying crocodiles from poachers. Mga crocodilos porosos o saltwater crocodile lang ang ginaihaw dinhi sa slaughterhouse ug walay mga endangered Philippine crocodile. They are commercially grown. We breed them in captivity and we grow them in captivity and we slaughter them. Ang mga panit sa buhaya gina-export sa Singapore aron himuong bag o bakos. Samtang ang mga karne ginabaligya sa mga local market. Gikan sa mga kulungan sa buhaya sulod sa farm, ilahan na kinidaang ginapakurintihan aron maparalyze ang buhaya ug dali ra kining makuha sa mga trabahante. Ilahan na dayon kining ginahiktan ug ginabalot sa jute sack aron na dili kini mainitan ug dili na makalihok pa ang buhaya ug dali ra nila kining madala dinhi sulod sa slaughterhouse. Sa fishing area, dinhi ginalimpyuhan ang lawas sa buhaya una ihawon. Dayon ibitay aron patulon ang dugo una kini ihumol sa chlorine bath aron mapatay ang mikrobyo. Dayon isulod kini sa skinning room aron panitan ang buhaya. Ang karne sa buhaya pwedeng maluto sa bisan unsang rikado. Crocodiles, actually, it is very important for our eco-balance system, okay? If you take out the crocodiles, we will lose a lot of the productivity of the wetlands. With the crocodiles there, the productivity will be increasing. Ang JK Mercado and Sons Agricultural Enterprises Incorporated na ay giatiman nga 500 ka breeders nga crocodilos porosos sulod sa ilang farm. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Og mga katong mga balita sa News Patrol karong buntaga mga kapamilya, daghang salamat.